Bago natin simulan ang kwento, ay pasalamatan natin ang Panginoon. At sana sa makikinig ng kwentong ito, huwag niyong seryosohin ang kwento. Tayo ay kwentuhan lang. So narration lang tayo dito, walang seryosohan. Baka may magagalit dyan eh. Pasensya na kayo. So simulan na natin. Maya-maya lang, sa isang pagkakataon, dito na nagsalita ang matanda. "Saan mo nakuha ang manok na yan, iyo?" Malumanay naman na boses ng matanda. Nagpantig naman ang tinga nitong si Carpio at nagsalita ng, "Wala kayong pakialam. Basta ang alam ko, akin ang manok at hindi ko siya ibebenta." Tumango naman ang matanda na si Temyong. Saka bumaling kay Pilo. "Hindi ko ito inaasahan, Temyong. Basta ang alam ko, hindi ito pangkaraniwan. Isa itong engkanto. Sabi ko na nga ba eh." Wikang sabat naman itong si Carpio. "Hindi mo ako naintindihan, bata. Ang manok na yan may dalang misteryo. Sa ngayon, pinapasaya ka pa niyan. Pero sa bandang huli, maniningil yan ng matinding kabayaran. At hindi mo alam ang tunay nitong pinagmulan. Isang araw, ikaw mismo ang pagbabayari nito." Mahinang sabi nito, ngunit matigas ang wika ng matanda. "Anong ibig mong sabihin?" Gulat na tanong dito ni Carpio. Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Tumalikod ito at muling sumakay sa kabayo. Kasama naman ni Temyong at walang imik. Mag-iba ang ihip ng hangin, Carpio. Kapag nagbago ang isip mo, alam mo kung saan ako hahanapin. Huling wika ni Temyong bago ito tuluyang sumakay sa kabayo. Habang papalayo ang kabayo, naramdaman ni Carpio ang bigat na sinasabi ng matanda. Napatingin siya sa manok at naramdaman niya ang mabigat na presensya dito. "Ano ba talaga ang totoo? Sino ka ba talagang nilalang ka?" Tanong niya sa kanyang isip. Maya-maya lang, tahimik na naglalakad ang mag-ama. Wala silang imikan. Masama pa rin ang loob ni Pilo. Ngunit hindi niya alam kung papaano ito maaayos. Pagdating sa bahay, dahan-dahan niyang inilagay sa kulungan ang itim na manok. "Ikaw ba ang dahilan ng lahat na ito?" Mahina niyang wika sa itim na tandang. Sa kabila ng lahat, hindi niya magawang maitapon o maibenta itong itim niyang tandang. Pakiramdam niya, may mas malaking dahilan kung bakit dumating ang manok na ito sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga minuto, halos bumigat ang simoy ng hangin. Napansin ni Carpio na masyadong tahimik ang paligid. Napakatahimik ng mga insekto, maging ang mga kuliglig.
at ang malamig na hangin na merong dalang hindi mapaliwanag na kaba. Maya-maya pa, biglang nagising ang mag-ama sa tahimik ng gabi. Gawa ng meron silang narinig na isang malakas na garalgal na boses na nanggaling sa kadiliman. Kasunod nito, merong mga yabag sa lupa at kaluskos na parabang nagmumula pa sa labas ng bahay. Napabalikwa si Carpio para sa kanya hindi ito normal na ingay o galing ba sa isang hayop. Itong ama naman niya, magamat may edad na ito, ay agad bumangon at dahan-dahang sumilip sa maliit na siwang ng kanilang dingding. Ngunit sa kanyang pagsilip, agad itong napaatras at napasigaw. Sumigaw ito ng, "Aswang!" Dahil sa mga nangyari, nanlamig itong si Carpio. Hindi pa siya nakakita ng aswang sa buong buhay niya. Pero batid niya ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na ito. Nagmamadaling kumuha ng itak ang ama niya habang nanginginig ang mga kamay. Sa labas nun, unti-unting lumitaw ang mga anino ng mga nilalang. Nakita nilang mahaba ang kanilang mga kuko at pulang-pula ang kanilang mga mata. Nasa 3 ang bilang nito at dahan-dahang lumapit. Pero bago pa man makapasok ang mga ito sa loob ng bahay, merong ingay na umalingaw-ngaw galing sa paligid. Matinis at puno ng tapang ang boses na parabang pagsisigaw ng isang tandang. Nagulat naman ang mag-ama nang makitang may gumalaw sa kadiliman. Isang anino na biglang tumalon galing sa mga kulungan. Nakita nila ang manok niyang itim na lumipad. Sa isang iglap, bumangga ang itim na tandang sa isa sa mga aswang. Dito napasigaw ang mga halimaw ng biglang napaatras na tila nasaktan sa pagbangga ng manok. Napakalakas at liksi na paggalaw nito at sa bawat ataking ginagawa nito, nag-iiwan ito ng sugat sa balat ng mga aswang. Ang 3 aswang na tila'y punong-puno ng kumpiyansa ay biglang nag-alangan. Muli itong umatake ng mas mabilis at napakalakas. At sa isang iglap, napalundag ang isang aswang habang duguan ang katawan bago tumakbo papalayo. Dito ay nag-isa-isang nagsisitakbuhan ang mga nilalang papalayo sa kabukiran at sa bakuran nilang mag-ama. At sa loob lamang ng ilang saglit, wala na sila sa kadiliman. Tahimik na lupapag ang tandang sa kanyang paglipat ng lipad at bumalik sa kanyang mga kulungan na parang walang nangyari. At napahawak naman si Carpio sa kanyang dibdib. Habol-habol ang hininga. Habang ang kanyang ama, nakatulala lamang ito at hindi makapagsalita.
Maya-maya lang ay nagtagpo ang tingin nilang mag-ama. Tay, anong ibig sabihin ng mga tingin na yan? Wika ni Carpio sa kanyang tatay. Mabagal namang nakasagot ang ama nito at nagwika ng, "Iwan ko anak, pero hindi yan ordinaryong manok. Mag-iingat ka dyan. Baka isa yan sa palaro ng mga demonyo." Wika sa kanya ng ama niya. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang nakalabas ng tahanan si Carpio, agad itong natigilan. Sa di kalayuan sa ilalim ng anino ng isang puno ng akasya, naroon ang matandang lalaki na parating kasama ni Tandang Timyong. Tahimik itong nakatayo, ngunit ang nakakatakot, ang matalim nitong pagtitig na parang binabasa ang kanyang isip o mas malala pa dito. Napalunok na lamang itong si Carpio ng laway niya. At sabi sa kanyang isipan, ano kayang ginagawa niya dito? Pakiramdam niya ay merong bumalot sa kanya sa buong paligid na hindi niya mapaliwanag. Malamig, mainit, o hindi mapailiwanag. Pero may kakaibang presensyang bumabalot sa matanda na hindi niya maintindihan. Maya-maya pa, dahan-dahan itong lumapit sa kanya at nagwika ng, "Iho, sabihin mo sa akin, saan mo talaga nakuha ang itim na tandang na yan?" Wika naman ng matanda. Hindi naman kaagad nakasagot itong si Carpio. Mga kapatid, kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay comment nyo lang para masundan natin ang part. Bago matulog, huwag kalimutang magdasal sa Panginoon at tawagin ang Panginoong Hesus.